abide in darkness. And if any man hear my words, and believe not, I judge him not, for I came not to judge the world, but to save the world. He that rejected me and receiveth not my words, hath one that judgeth him. The word that I have spoken, the same shall judge him in the last day. For I have not spoken of myself, but the Father which sent me. He gave me a commandment, what I should say, and what I should speak. And I know that His commandment is life everlasting. Whatsoever I speak, therefore, even as the Father saith unto me, so I speak. Hallelujah. Thank you, Lord, Heavenly Father. Thank you, thank you. Thank you for your words. Thank you for your Holy Spirit. Thank you for your wisdom. Your knowledge, Lord, na in-impart mo sa amin. Maraming salamat. Hindi ka nagkukulang sa amin sa araw-araw. Kaya nga, Panginoon, thankful kami sa lahat ng bagay mo. Thankful kami, Panginoon, dahil kailangan di mo kami kinakalimutan. Although ang dami pong pagsubok, ang dami pong problema na dumarating sa bawat isa. Ang iba nga po, Panginoon, naghihina. Ang iba po, Panginoon, hindi na po nagsasamba. Yes. Pero, Lord, nananatili kang mabuti. Nananatili kang tapat sa aming Panginoon. Kaya, sa'yo lamang kami, O Diyos, magtitiwala. Dahil ang sino mang Panginoong lumalapit sa ilaw na ito, kailanman ay hindi nalalakad sa kadiliman. Amen. Marami pong salamat sa mga salita mo ngayon na ipapahayag mo. Hindi ko po alam kung anong nais mo, anong plano mo. Tagapagsalita mo lamang ako, Panginoon. Hindi ko po alam ang mga buhay-buhay ng mga anak ko. Ikaw po higit nakakaalam. Kaya binahagi mo ito ngayon sa hapon ito. Kaya maraming salamat. Salamat po, salamat po. Salamat. We love you so much. In the mighty name of Jesus Christ. Amen. 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 Hallelujah. Praise the Lord. Makakaupo na po tayo, mga kapatid. An appeal to respond. Isa rong apila ng Panginoon para daw tayo sumagot. Magkaroon ng response. Hallelujah. Maging responsible sa bawat pagtawag sa atin ng Panginoon, sa bawat paghiling ng Panginoon sa atin. Tandaan nyo, ang Panginoon humihiling palagi sa atin. At sa bawat paghiling po niya sa atin, pagka tayo raw po ay mayroong response sa Kanya. Hallelujah. Mararamdaman po natin, mararanasan natin yung mga kabutihan ng Panginoon sa ating buhay. Sa buhay natin, sa bawat isa sa atin, sa pamilya natin, sa lahat, mga kapatid. Mapapabuti ito, mga kapatid ko. Kaya, lagi, ang Panginoon, lagi, mga kapatid, umaapila. Umaapila palagi yan. Gusto niya, mga kapatid ko, siya ang sentro talaga ng buhay po natin. Everybody say amen. Amen. Tulad nga po ng isang kwento, mga kapatid, na kalimitan nangyayari po ito sa panahon ngayon. Hallelujah, lalo sa mga spiritual na bagay. Meron pong isang tao, nakaupo siya, mga kapatid ko, sa isang pasilyo ng building. At bigla, mga kapatid ko, nagkaroon ng lindol. Sa paglindol, mga kapatid, umuga yung building lahat, nagkalaglagan yung mga debris, nagkakalaglagan, mga kapatid ko, yung mga bato, nagkabiyak, mga kapatid. Mayroong biglang lumabas. Nagsisigaw, tara na, tara na! Halika na, halika na. Kasi bubuo ng building na ito. May flashlight ako dahil namatay ng ilaw. Wala nang Meralco. Patay na lahat. Wala nang kuryente, mga kapatid. May ilaw ko, sabi niya, may ilaw ko nakuha. Tara, takbo na tayo. Ito ang daan. Alam ko ang daan. Sabi niya. Pero yung tao nananatili na kaupo. Walang response. Hindi niya nalintana ang peligro, hallelujah, na kanyang maranasan kapag ka nabagsakan siya, mga kapatid. Hallelujah. Sometimes, and oftentimes, nangyayari po yan sa mga spiritual matters. Ang Panginoon patuloy na nag-iimbita, patuloy, mga kapatid ko, nananawagan, pero napakarami pa rin tao na hindi naging responsible, mga kapatid ko, sa panawagan ng Panginoon. Nananawagan, halina kayo! Hallelujah.
Lumapit na kayo sa akin, sabi ng Panginoon, mga kapatid. Everybody say amen. Bakit pinapalapit ng Panginoon ang mga tao sa kanyang harapan? Kasi meron pong danger. Meron pong kinakaharap ang sanlibutan ngayon, mga kapatid ko, na danger. Or kadilikaduhan, mga kapatid, na kung hindi daw po tayo, hallelujah, sasagot sa panawagan o napakaraming tao, mga kapatid, hallelujah, meron pong total distraction para sa mga tao. Kaya nga meron church. Para ang bibig ng church ay buka para ibahagi ang mga salita ng Panginoon sa lahat ng mga tao. Kasi nga, merong danger na darating para sa mga tao. Merong distraction na mangyayari sa buhay ng mga tao, mga kapatid, hallelujah, na kapag hindi po siya nakarinig ng panawagan ng Panginoon. Marami raw pong tinawag, konti lang po daw ang nag-response. Ilan lang po, mga kapatid. Everybody say amen. At isa ka na roon. Ngayon, kung magdili-dili ka pa, mga kapatid, sa pananampalataya mo, problema pa yun. Everybody say amen. Problema pa yun, mga kapatid, pagka medyo pahapyaw, ang paglilingkod sa Panginoon, lalo na sa panahon ngayon. Hallelujah. Everybody say amen. Kaya kailangan linawin natin na maging responsive tayo sa bawat panawagan ng ating Panginoon, sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Amen? Kasi nga sa panahon, in Jesus' time, mga kapatid, sa panahon nila, mga kapatid ko, lahat ng bagay, ibinigay na ng Panginoon. Lahat ng bagay, mga kapatid ko, ginawa na ng Panginoon sa kanila, mga kapatid. Tingnan niyo, basahin ko. Sa verse 37, akyat lang po tayo. Ang sabi rito, ngunit bagaman gumawa siya sa harap nila ng gayong maraming mga tanda, gayon ay hindi sila nagsisampalataya sa Kanya. Marami na siyang pinagaling, mga kapatid. Marami na siyang bulag na nakakita. Marami ng pilay, mga kapatid ko. Hallelujah. Na nakakalakad. Marami na, mga kapatid ko, mga mahirap, nahirapan sa buhay. May mga kitongin na pinapagaling. But still, mga kapatid, ang daming hindi naniniwala sa Kanya. Ang dami, mga kapatid kong tao na hindi naniniwala, mga kapatid ko, instead na lumapit sa Panginoon kung saan lumalapit, mga kapatid, para sambahin ang Diyos. Everybody say amen. Iba-iba, mga kapatid ko, ang sinasamba, iba-ibang kinikilala ang Panginoon Jesucristo, tinuturing nilang simple, isang tao, isang ordinaryong propeta, isang anak ng karpintero, mga kapatid ko. Hindi pa rin nila, mga kapatid, nakikita yung mga tanda at himala na ginawa ng Panginoon. Para maniwala sila, para bumilib sila. Kaya nga yung salitang bilib, bilib ka. Humahanga ka sa Kanya, mga kapatid. Everybody say amen. Pero hindi raw sila nananampalataya. Maging sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo, nakita na nila ng mukha ng Panginoon, pero hindi sila sumasampalataya. Eh lalo na ngayon, wala nakakakita kay Jesus Christ. Wala nakakakita sa Kanya. Maniniwala ka pa kaya sa sasabihin ko? Hello? Kung hindi mo paniniwalaan, mga kapatid ko, ang mga salita ng Diyos, wala talaga. Hindi mo mapapaniwalaan ang Panginoon Jesucristo na nananawagan, mga kapatid, sa panahon ngayon. Kasi alam niya, mga kapatid, alam niya kung ano ang magiging sitwasyon ng mga tao without Jesus Christ. Alam niya kung ano ang kahinatnan, mga kapatid ko, ng mga tao, hallelujah, sa kanyang problema kung wala ang Panginoon sa kanilang buhay. Alam niya eh. Kaya nga nananawagan siya, ano na kayo? Huwag na kayo magpatumpik-tumpik pa. Focus your life to Jesus Christ. Huwag ka lang tinatamad-tamad pa. Hello? Everybody say amen. Kasi napakaraming tao sa panahon ng ating Panginoon, ang kanilang tinitingnan lang yung kapurihan sa tao. Yung kapurihan para sa Diyos, wala. Gusto lang nila, mga kapatid ko, yung kapurihan para sa tao. Kaya nga ngayon, mga kapatid ko, hallelujah, marami humihiling, mga kapatid ko, sa panahon ngayon, mga kapatid, hindi na talaga direkta kay Jesus Christ, humihiling, mga kapatid. Mantakin mo mang isipin, gusto mo magbuntis, pupunta ka pa ng Manawag. Eh kung baog ka talaga, huwag ka lang. Hello? Doon ka humingi kay Jesus Christ, doon ka magsasasayaw. Doon ka magpupuri sa ating Panginoong Jesucristo dahil siya yung author ng buhay po natin. Amen po ba, mga kapatid? Hallelujah. Pag may problema ka, sa Panginoon ka lumapit. Pag may problema ka, sa Diyos ka lumapit, mga kapatid.
kapatid. Yun yung solusyon, mga kapatid ko. Hallelujah. Kasi nga, ang Panginoon nananawagan na gusto niya maging responsive ang mga mananampalataya sa panahon ito. At siya lang ang kikilalangin. Dahil ang sabi ng Acts 4:12, walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit na sukat natin kaliligtas. Hallelujah. Ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo is the name above every name. Magtawag ka ng lahat ng pangalan. Nakakataas ang Panginoong Jesucristo. Amen! Yung Jesus Christ sa Bible. Yung si Jesus Christ na nakasulat sa Biblia. Hindi yung mga sinasabi na ng tao. Pagka sinasabi na ng tao, mga kapatid, huwag kang maniwala doon. Based on the written words of God. Kaya nga nung sabi mga kapatid ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 4 verse 6, matuto kayo na huwag humigit sa nasusulat. Kung ano nakasulat, yun lang yung sundin mo. Amen? Kung tao lang siya, mga kapatid ko. Yun yung taong sinasamba natin. Pero kung Diyos siya na sambahin mo, bigyan mo siya ng pagpaparangal, mahalin mo siya, dahil Diyos siya na yung pinaglilingkuran. Amen? Dahil nakasulat. Huwag ka raw humigit sa nasusulat. Amen. Kaya pagka pinag-usapan mga kapatid ko, ang mga spiritual matters mga kapatid, dito ka tumingin sa salita ng Panginoon, lahat tayo mga kapatid. Pagka mayroong nagbubuyo sa atin, salita lang ng tao, ay ito, pinasasabi sa atin ng ganito, ganun, based on the Bible ba? What is written? For it is written, it is written. Yes. Kaya nakabase ka mga kapatid, para hindi tayo madaya, para hindi tayo malisim. Ang dami kaya mga kapatid ko, hallelujah. O, ang dami ngayon mga kapatid, naglilipa na. Wala namang masama kung itatagal pag sa loob ng church. Wala rin namang masama kung itatagal kahit sa labas ng church ang mga salita ng Panginoon. Ramali siya, amen? Dapat nga yung ating mga bibig ngayon hindi talaga magsara mga kapatid ko sa katotohanan na magsasalita mga kapatid. Kasi yun lang talaga ang paraan para maalis natin ang tao sa kadiliman. Kung hindi ka magsasalita, maniwala ka, hindi kayo magpang-abot pagdating ng araw. Magkakahiwalay talaga kayo. Yung anak mo, pag hindi mo na pangaralan, nako, magkakahiwalay ka ng anak mo. Yung nanay mo, pag hindi mo nasirat, nauna ka na born again, pagdating ng araw, magkakahiwalay kayo, hindi kayo magkasama. Amen. Ang bait kasi, ang bait mo kasi. Ang bait mo, sa kabaitan mo, hindi ka na nagsasalita. Hindi ka na nagagalit, hindi ka na nagpapayo, hindi ka na nagsasalita, hindi ka na nagsishare kasi napakabait mong tao. Yung kabaitan mo, dadalhin yan sa kapahamakan. Hello? Yes. Kahit na mga kapatid ko, mali na ang ginagawa. Ay, bait ko anak ko. Kahit na drug addict na yung anak mo, hindi mo pa ma-share ng salita ng Diyos, napakabait mong tao. Kasi ayaw mo masaktan siya. Isaktan mo na ngayon. Para pagdating ng araw, hindi siya saktan ng Diyos. Yes. Dahil pagka ang Diyos ang nanakit, nako, malugi. Yes. Halapakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. Trahedya. Pagka hindi nagre-respond sa mga tao, pag hindi nagre-respond, even Christians, mga kapatid, hindi ka nagre-respond sa hallelujah, sa mga panawagan ng Panginoon, mayroon pong trahidyang darating sa bawat isa sa atin. Kaya nga, ang Panginoon sumigaw na eh. Verse 44. Pakilagay sa verse 44. Anong sabi ng Panginoon? Yung cry dyan, mga kapatid, sigaw yon. At si Jesus ay sumigaw. Ano ba yung sigaw? Hello. Ganun lang. Hello, kumusta na kayo? Ganun ba yung sigaw? Pag sinabing sumigaw, lumalabas yung litig, mga kapatid, para marinig ng mga tao. Kaya anong sabi? Jesus cried and said, He that believeth on me, believeth not on me, but on Him that sent me. Sa kanyang pagka-Diyos, mga kapatid ko, hallelujah, sinubo siya. Bakit? Para may maligtas. Sa kanyang kamatayan, para may maligtas. Sampalatayanan mo raw, kaya sumisigaw na talaga ang Panginoon. Nananawagan na, mga kapatid ko, hallelujah, ang Panginoon, para ang tao, mga kapatid, magkaroon talaga ng response sa kanyang mga salita. Amen po ba? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Kaya ang ating Panginoong Diyos, mga kapatid, humingi, hallelujah, ng isang response ng bawat tao para pagdating, mga kapatid ko, ng distraction, hindi po, mga kapatid ko, masisina kung sino mang sisihin ng tao, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Ang kapahamakan, mga kapatid ko, and I do believe, mga kapatid, time is getting short. Yes. Maikli na lang yung panahon eh. Maikli na lang talaga, sa totoo lang. Malapit na ng palapit tayo, mga kapatid ko, sa firing line. Malapit na po tayo sa finishing line.
Kaya naniniwala ko ngayon, samantalahin mo talaga ang sarili mo, mga kapatid ko. Kristiyano ka na, alaloy magpaka-Kristiyano ka na, maglingkod ka na ng tapat sa Panginoon. Huwag mo nang isipin pa, mga kapatid ko, lumayo. Huwag mo nang isipin pa na kung anong gagawin mo, mga kapatid. Hallelujah, dahil ang pangako ng Panginoon, pangako niya. Sabi niya, mga kapatid, hallelujah. Anong sabi, mga kapatid ko? Dagdagan natin sa verse 45.